Ayan, so natapos na natin mag setup. Tapos lang. So for testing methodology, so nagkabit tayo ng anti-static grease wrap dito sa paanan natin. Then tatanggalin na natin para sa kasi metal kasi yung paa ng lamesa. So ayan, napalitan na natin lahat from power supply. Nakabit ko na rin lahat ng component sa CPU. Ayan, so medyo magulo nga lang kasi for testing lang naman to, para sa mapakita lang na hindi talaga siya gumagana or sadyang hindi siya nag-on or nag-on siya, des namamatay lang siya. So ayan, nakasaksak na from yung CPU pump natin, dalawa yan. Hindi pa klaro dito. Ayan, so dalawa sa meron dyan, isa sa pump, then isa sa system fan, des meron pa dito sa baba isang system fan din, itong black. So ngayon i-on na natin, try natin i-on kung bubukas, then try natin papasok tayo sa BIOS agad for testing. Yan, nakasaksak na din, hindi ko muna sinaksak yung internet, pero nagsaksak na tayo ng yun. So ayan, try natin i-on. Unang on, testing PC cooler EIO. Ayan, ayan, kita nyo yan, parang hindi siya talaga nag-on or hindi niya kaya. Ayan, you can see nag-on lang siya, sandali lang, then wala na siyang power. Kahapon mandar pa to, pero namatay din. You can see. Try natin ulit, on. Ayan, so nag-on siya. Ayan, as you can see, nag-on siya. So BIOS, advanced hardware monitor. So ayan, bigla siyang umaakyat, no? You can see, umaakyat siya, pero mandar naman siya, as you can see. Pero nasa BIOS pa tayo, ha. O yan, so umandar siya. So minsan talaga hindi siya umandar. Ayun, umandar siya. Pero parang tingnan niyo yung CPU temperature niya, panay akyat lang. Yan, as you can see, 50 na siya. So nasa BIOS pa yan, ha. Nasa BIOS. Then ito, try natin hawakan tong pump. So wala na talaga siyang vibration. Dito ibabaw yung merong vibration, Diba, parang hangin lang to. Yan, as you can see, mandar siya. Pero yung CPU natin temperature is panay taas, 57 na siya. Sa akin ganito din yung sa main rig natin. Umandar siya almost 1 to 2 minutes lang, then kusa siyang namatay. Yung nung bago pa tong natanggap ko yung EIO, nasa mga yung dito sa CPU temperature sa BIOS is nasa around 29 20 to 29. So ayan, so as you can see, dito lang tayo sa BIOS kasi wala naman tayong internet. So sa BIOS lang tayo mag-focus. Yan, CPU temperature. Yan po, panay po siya, nagra-rising. Nasa 70 degrees na tayo, BIOS lang. Supposedly hindi yan umabot ng ganyan kataas. So antayin na natin kung siyang mamatay. Kasi tingin ko na mamatay naman talaga siya. Kasi wala talagang vibration. Nakasaksak naman lahat. Saksak yung ayan. So nakasaksak lahat. So pump yan, para sa pump, and then para sa system fan, dalawa. Ayan, umiikot naman, as you can see. So panay taas tayo. So antayan na natin na kusa siyang mamatay. So 86, as you can see, 87.
So ano lang, try natin pasukin yung ano. Di wag nilang useless din eh. Ito yung mas importante oh. Ayan oh. Nasa 92 degrees na tayo ang CPU temperature. Sobrang init na yan. Pag na 95 yan, sure ako kusang mamamatay to. O patayan lang muna natin siguro. Kasi lumang ano kasi to eh. Ayan, so 94. Sobrang init no. Ayan, power to the PC. Ayan. So hindi na siya nagpatuloy. Ay, nagpatuloy pa pala. Tingnan na natin. Ayan, sobrang init na talaga niya. Ayun, nasa 98 na tayo. Patayin na natin to. Kasi baka ma-damage pa yung CPU natin mismo. Kahit mamurahin lang to, pwede na to pang ano, pang piso net. So ayan, so umiikot siya. Pero yung pump na yung patay mismo. Ito yung patay. So patayin ko muna to lahat and disassemble ko. Then babalik ko yung original na heatsink fan lang niya. Saan ba yung heatsink fan? So cut ko muna to, then isasend ko tong video sa seller. So I think that's enough naman siguro yung nakita yung temperature na sa BIOS.